Juancho, ano kadalasan yung napapanood na content online? Siguro, Iba-iba. Pero mas depende. gusto ko yung nakakatawa. Gusto ko yung good vibes lang. Ayoko na may mga sugal-sugal na may mga Basketball or ngayon, Olympics. Olympics. Yan yung Lalo ngayon yung mga landing. Gusto ko yun, Uso-uso ngayon yan. Yeah. no? Yes. Kaya ako natanong, sa henerasyon ngayon, halos lahat pwede mo nang makita online. Pero ito, Kuya Kim, ha? May nakapila na para maging santo dahil sa kanyang content na Eucharistic miracles o mga himala. Ating kilalanin sa kwentong inalam ni Mariz Umali. Sa bilis ng teknolohiya, dapat nakakasabay raw online, mapatrabaho, pag-aaral o maging personal na interes, pasok sa digital era. At isa sa mga kabataang ipinanganak noong 1981 hanggang 1996, nakapila na para maging unang santo ng kanilang henerasyon, ang binansagang The Future Millennial Saint, Blessed Carlo Acutis. Sa dambana ng mahal na birhen ng Turumba sa Paquis, Laguna, nakalagak ang imahe at relikya o banal na alaala ni Blessed Carlo Acutis ayon kina Brother Jervin Kent at Brother Johan. Nung nalaman po namin na nag-start na po ng devotion and naging beato na po si Carlo Acutis, agad po namin silang kinontak kung paano po namin may-invite si Beato Carlo Acutis sa aming dambana. Upang ipakilala po at mas paigtingin ang debosyon sa mga Pilipino. Ang tatlong talampakan na imahen ipinaukit sa Paete, Laguna. Ang relikya naman ay naglalaman ng maliliit na hibla ng buhok ni Carlo at sinasabing first-class relic. Binuksan po yung kabaong niya at inilabas po yung bangkay. Doon po kinuha yung relikya o yung bahagi ng katawan ni Beato Carlo Acutis. Ibig sabihin po ng first class, ito po ay mismong bahagi po ng katawan ng santo, ng banal. Ipinanganak sa London noong 1991 at lumaki sa Italia si Blessed Carlo Acutis. Gaya ng marami, naging aktibo rin siya online. Pero ang kaniyang content, Eucharistic miracles o mga himala. Maliit pa lang po siya ay nakitaan na nila ito ng pambihirang pagkalapit sa Diyos. Gumawa siya ng isang website. Ang website na ito ay naglalayong ipakita sa digital world at sa buong mundo ang iba't ibang Eucharistic miracles o mga himala. Pero ang digital content ng 15 taong gulang na si Blessed Carlo nahinto nang magkaroon ng sakit na leukemia at pumanaw taong 2006. Dapat alam mo na nais umano ni Blessed Carlo na mailibing sa Assisi, Italy dahil idolo raw niya si Saint Francis of Assisi. Kaya hinukay ang kanyang labi sa Tarnengo at inilipat doon. According po doon sa mga nag-exhume ng katawan ni Beato Carlo Acutis, laking gulat po nila na hindi po nakukurap yung puso. Si Sednik, isa sa mga deboto ni Blessed Carlo. Hiniling ko po sa kanya noon na kung paano po ba mas mailalapit namin ang simbahan sa tao at sa pamamagitan ng kanyang intercession ay mas marami pong bumalik po sa simbahan. Bukod sa pagiging milagroso, kinilala rin ng simbahang Katolika ang ilang himala ni Blessed Carlo. Kinilala ng Vatican ang isang himala ng pagkakagaling ng isang dalaga mula sa Costa Rica na nagkaroon ng severe head trauma. Pumunta po siya, nag-pilgrimage siya sa Assisi, kinausap niya po at nagdasal po siya sa puntod ni Beato Carlo Acutis. Unti-unti na pong bumuti at nakaligtas po ang dalaga mula sa bingit ng kamatayan. Ito ang naging daan para sa kanyang canonization o hakbang para maging santo. Hinihintay na lang po natin ngayon ang eksaktong petsa sa susunod na taon. Si Beato Carlo Acutis po ay tinawag na the first millennial saint. Sabi nga po ng isang pare ng beatification niya, siya lang po, we have a new saint wearing hoodie, wearing pants, and rubber shoes. Ang pagiging santo hindi raw nagtatapos sa pagiging moderno. Ano man ang henerasyon na kinabibilangan, maaaring gumawa ng kabutihan. Lalo na't ito ang panahon kung saan higit dapat na nauuso ang kabutihan ng puso. Ako si Mariz Umali at yan ang kwentong dapat alam mo.